'Di ba? Gaya ng sabi ko sa inyo, kaya maraming congressman ngayon tahimik. Iilan lang ang pulitikong talagang nag-o-all out. Bibihira sila Tiangco, Chis Escudero, Marcoleta, Kiko Barsaga, yung nag-o-all out talaga. Bakit? Kasi may kanya-kanyang dungis. At alam nila naghahalungkat ang gobyerno pag kinalaban mo. Basahin ngayon natin to sinabi ni Kiko Barsaga. Di naman talaga iimbestigahan ni DOJ Remulla ang mga congressman. Baka kasi madamay ang anak niyang si Kong Ping Remulla. Naku, anak na naman ni Boying. Ano ba yan? Hindi ako nagsabi niyan, Boying. Huwag ka magagalit sa akin, ha? Baka kumuha na naman kayong vlogger, eh. Baka may vlogger na naman titira sa amin. Ganyan-ganyan yung nangyari before, eh. But anyway, baka madamay yung anak mo. Anak mo naman. Bakit madadamay? Bakit madadamay? Madadamay lang naman kung dawit sa ghost projects, kung kasabwat sa mga kontraktor, kung nagsubi ng pera sa flood control, 'di ba? Bakit madadamay kung malinis? Eh bakit ka naman matatakot kung malinis? So anong pinapahiwatig dito ni Kiko Barsaga? Dawit sa flood control ghost project ang anak niyang si Ping Remulla, pambihira. Ping again. Yan po yung sinasabi natin, mga ping talaga. Yung sinasabi natin na posibleng yan ang nagagamit ng administrasyon. Maaring yung iba tinatakot, yung iba hinahalungkatan, naglalagay sila ng kaya hinahalungkat nila pag may kumalaban para chilling effect, di nyo na gawin. Oy, wag na kayong kumalaban sa amin. Mabuti pa tahimik na lang kayo. 'Di ba? Diyan na lang kayo kasi I mean, sa totoo lang, wag tayong this is not about the Boying Remulla or yung anak ng si Ping. Iilan lang ba talaga ang politikong malinis? As in malinis. Iilan ba diyan ang virgin? Baka mabilang natin sa daliri, eh. Kasi naging kalakaran 'yan na naging sabi nga nila naging ang politika po sa bansang Pilipinas naging negosyo ng politiko. It's just a matter of mangungulimbat ka ba ng konti para ma-sustain mo lang yung humihingi sa'yo ng tulong? Or sugapa ka na tipong bumibili ka na ng private jet, 10 bahay sa Forbes Park at meron ka pang ilang chopper. Ganun to the extreme. Meron yung talagang alam, this is not about Bongbong alone. Kahit naman hanggang panahon pa nung kanyang tatay up to now, 'di ba? Siguro it's very very safe to say mas madaming politiko ang loko-loko. Hindi man sobrang loko-loko, pero tumira rin, kumupit din. Halimbawa, hindi ko sinasabing nangurakot si Magalong, Halimbawa si Magalong, 100 million yung tennis court di umano. Okay? Pero sabi naman ni Magalong, hindi naman siya kumita diyan, nagalit pa nga siya. Posibleng may kumita sa ilalim niya, hindi natin alam. Pero ipipilit 'yon, 'di ba? Parang yung ginawa ng confidential funds kay BP Sara, 150 million, kaliliit lang 'yan. Pero para takpan mo yung mata mo sa bilyon na kurakot nila. Kasi yung maliliit na 'yan, pag pinutok 'yan ng media, kay tennis court 'yan, binanggit 'yan ni Claire, binanggit siya ng mga mainstream media, kay 150 million confidential funds 'yan. Pag inaraw-araw yan ng media, pag inaraw-araw yan ng mga komunista, pag inaraw-araw yan ng congressman, mapapasama ka. Nagigets niyo po yung point? So, pikit ka na lang sa bilyong kinukurap namin para yung mga 100. Sa madaling salita, kayong mga bubuit, tahimik na kayo. Ganyan po ang nangyayari. Kaya ang daming, ang hirap ng laban. May nangamusta sa akin sa Amerika. Shoutout sa iyo, ha. Nakasama ko to sa Amerika. Maraming salamat. Hindi ko nabanggitin yung pangalan mo, Pinasyal-Pasyal. Niya ako dyan sa Amerika. Sabi niya, tinanong ako, sabi niya, bro, kamusta ba? Malaki na ba pag-asa natin? Sagot ko sa kanya, bro, honestly, medyo mahirap ang laban. Bakit? Ang daming yumaman sa Pilipinas. Baha ang pera. Vloggers sa kabilang kampo, nakaw. Ulan. Politiko, lespo, wala. Tingnan mo Senado, anong nangyayari? 'Di ba? Hindi makapasok-pasok sila Marcoleta, inaharang ng 2 tuta. Same thing kahit sa vlogger.
Pero ngayon yung balita namin sa vlogger, medyo sumasablay na daw ang bigayan. Kasi nawala na yung sa flood control. Hindi na sila makakulimbat ulit, eh. Kaya lang yung trolls, ang lakas ng trolls ngayon. Grabe, halatang-halata mo, eh. This is the same nung panahon ni Bongbong Marcos. 'Pag pumasok yan, isang bulto, sabay-sabay. Alam mo tinetest ko yan, eh. Meron akong post na gitna. Tapos kakantiin ko halimbawa si Bongbong. May mangilan-ngilan na trolls kasi 'pag klinik mo, walang pangalan, walang nakalakang profile, walang post. Pero 'pag kinanti mo si Tambi, pambira. Kung ano ang baho, pambira. 'Pag pinost mo Tambi, subukan ninyo, papasukin kayo ng trolls. Ang daming nagtatanggol. Sabi ko, halata 'to. 'Pag binisita mo, walang post, nakalakang profile, 5 years ago yung post, yung mga gano'n. Ano 'to? Biglang binuhay yung dating Facebook, 'di ba? Ha Nakikita niyo yung galawan? Kasi ramdam na ramdam, eh. Parang pambira, sabay-sabay sila, oh. Meron meron bang Facebook na walang post, 'di ba? So, eto 'yan, tanong dito sa post ni Kiko Barsaga, kasabwat ba yung anak ni Boying sa ghost projects? Aabangan natin kasi makakalkal lahat 'yan 'pag napalitan ng Senate President at iba na ang Blue Ribbon Chairman. Ito po, pag-usapan po natin 'tong next. Naku, meron pong grabe, nakakaawa yung lindol. Pero ito, pag-usapan po natin. Eto, grabe nasalanta ng lindol itong Cebu. Kasalanan daw ni PRRD. Kung iba raw ang mayor, hindi daw sana nagkalindol. Nananahimik si PRRD. Bintang niyo ulit kay PRRD, ha? No, baka mag-away kayo mag-asawa. Outside di ko lang bukas, sisihin mo si PRRD. Baka may kaibigan kayo ma-overdose. Sisihin nyo si PRRD. Oh, baka masapak ka at magka-black eye ka, kasalanan ni PRRD. Baka mamaya pati yung pagiging under desaya nyo, kasalanan ni PRRD. Diba? Pero ito, 20 pesos bigas ni Junior ibebenta sa mga nasalanta ng lindol. Nakalagay, magkakaroon ng access ang mga pamilyang apektado ng malakas na lindol sa Cebu, Masbate at Eastern Samar. So pag kayo ay taga Cebu at taga Masbate at Eastern Samar na naapektuhan kayo, nasalanta kayo ng lindol, naapektuhan kayo ng lindol, may access kayo. Pagka wala. May 20 pesos na bigas kayo. Bibili kayo. Kada kilo ng bigas ni Junior matapos ipag-utos ni Agrisec Tio Laurel Jr. ang pagpapatupad ng programa. Pinagkakintaan nyo pa, animal. Ibigay nyo na. Ang dami-daming pera ng Pilipinas. Pumunta na nga dyan, eh. Ang gobyerno ng Davao, namigay na. Kayo magbebenta. Pakaganid mo naman, Bongbong Marcos. Kumita na kayo sa baha. Kumita na kayo sa insertions. Kumita na kayo sa flood control. Kumita na kayo sa ghost projects. Di umano. Pati ba naman yung lindol, pagkakakitaan nyo, ano ba namang kagaguhan niyan, Bongbong? Di ba? Yung 20 pesos na bigas pala nung pinangako niya, nung campaign period, yung pala ay para doon sa mga, hindi mo naman nilinaw, eh. Kasalanan natin, DDS, mga banateros. Kasi nangako to ng 20 pesos na bigas nung kumpanya, di ba? Pinagmalaki niya pa yan. Hindi, na-misinterpret. Yung 20 pesos na bigas pala, doon lang sa masasalanta ng bagyo.
Kasalanan ba niya hindi niya nilinaw o kasalanan namin na misinterpret? Ano sa tingin ninyo? Na misinterpret ng mga banateros diyan. So kayo, na hindi nasalanta sa bagyo, huwag kayong makabili-bili ng 20 pesos na bigas. Timpayaman ka talaga, Bongbong Marcos, ha? Negosyanteng-negosyante, ha? Talaga namang ninegosyo mo na yung bigas, ha? Sabihin, ay Coach Oli, mali ka dyan. Mali ang komentaryo mo kasi yung 20 pesos na bigas na yan, lugi na sila dyan. Wala yang kita. Hindi nga. Ay pagpalagay na rin natin siguro pag for discussion purposes. Wala silang kita diyan. Tama ba 'yun? 'Di ba? Ibigay niyo na. Nasa lanta eh. Baka yung pera niya pati passbook niya nandoon pa sa ano. Dapat nga bigyan niyo pa ng rice cooker eh. Nag-iba na yung bahay. Nakatira na sa tent. 'Di ba? Samahan mo na ng rice cooker. Wag mong sabihin magbebenta ka pa rin ng rice cooker. Mura naman coach, 50%. Parang ikaw yung tropa ko eh. Ninegosyo pa ako. Sabi ko mag-reunion tayo. Ay sige, doon tayo sa ano? Doon tayo sa, kung nanonood ka man, doon tayo sa kape ko. Sa kape namin. No, may 50%. Pambihira ka. Sagot ko na yung reunion. Hindi ka na mag-aambag. Ninegosyo mo pa ako. Pambihira to si Bongbong. Bigyan mo na ng rice cooker, ibigay mo na yung bigas, bigyan mo na rin ng ulam. Ang daming pera. Trilyon-trilyon. Pinambibili lang ng chopper. Pambihira naman, no? Ngayon kailangan ka, Bongbong Marcos, magpaka-presidente ka, ha? Umayos ka, umayos ka. Nang dahil diyan, tingnan nyo tong susunod na. Nang dahil diyan, may magrarally. May nagpaplano ng rally. Pero, ingat po tayo. Baka rally ng komunista. Baka lang, baka lang. Tingnan po natin ito. Tingnan po natin ito, ha? Ito, magrarally na naman daw. November 30 protest. Pinaplano ng trillion peso march organizers. Alam mo ba itong trillion peso march organizers na ito? Isa po ito sa pinaka-plastic na rally na nakita ko. Nakita ko po ito personal. Ha? Nagpunta ako nung rally eh. Aanhin mo ang rally kung hindi mo kayang pangalanan yung mga korap. Kasi sabi, hindi coach, hindi namin sasabihin BBM resign. Hindi ito rally ng politika. Ito ay rally laban sa korupsyon. Sino ba korap? Di yung politiko. Bobo lang. O sige, ayaw nyo pag-resignin. Ba't hindi nyo mapangalanan? Ano yung nirarally nyo dyan? Against korap. O sino yung korap? So para saan yan? Ano mangyayari dyan? Anong end goal nyo dyan? Di ba? O sige, mag-rally kayo. Pero wala kayong pinapangalanan. Basta galit kayo sa korap. Lalo nyo nilito yung taong bayan. Sino ba ang korap? Napaka-ipokrito nung rally na yan. Nagpunta kami dyan eh. Iilan lang yung may tapang na magsisigaw. Kami po, nagsisigaw kami dyan. Wala akong pakialam. Marcos, resign. Marcos, resign. Oo, nakaputi lahat. Ako naka-green. Ano sigaw ko? Duterte. Duterte. Bakit? Bakit tayo magrarally nang ayaw nyong gawing political? Political rally yan. Napaka-ipokrito nyo. Tapos sino nag-a-attend? Dilaw. Mga politiko yun. Pag iba pupunta, galit kayo, ayaw nyo. Tapos hindi political. Lokohan. Kaliwat kanan. Kaya wag nyo na suportahan yan. Kukontrahin ko talaga yan. Ikakalat natin. Pag magrarally na naman yan at wala ding isisigaw. Kita mo nagtatago sila. Bakit? Dilaw yan eh.
Tapos nung dilaw, dahil mabaho na, nagpalit sila ng pink. Mabaho din yung pink para hindi halata puti. Kaya itong rally na ito, hindi para masolusyonan ang problema ng Pilipinas. Itong rally na ito para ipakita kay Bongbong Marcos na malakas sila. Malakas kami. Huwag mong tatabigin ng pink. Huwag mong tatabigin ng mga komunista. Huwag mong pauupuin ang lumalaban sa komunista na si BP Sara. Andito lang kami. Hindi ka magagalaw dyan, Bongbong Marcos. This is our force. Yung rally na yan, it's about their force showing to Bongbong Marcos that they are untouchable. So nagkampihan. No, sige, suportahan ni Bongbong yan. Basta wag kayo sisigaw ng resign. Nakita nyo kung gaano ka-problematic tong rally na ito? These are people, these are hypocrites. Ito yung mga, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Ito yung mga taong sumisigaw-sigaw. That we, halimbawa lang, halimbawa, hindi sila specifically sila. Kami ay Kristiyano. Pero, okay sa amin lahat, walang problema. Mag-take ka ng drugs, okay lang. Basta, wag abuse. Mag-abortion ka, okay lang. Okay lang yun, basta, bago pa lang. Third sex, okay lang yun. Basta hindi mo ginagambala yung iba. Di ba? Ganyan po, compromise. Okay lang, basta huwag tayo mag-aabala. Ha? Ipakalat natin ang Christianism. Okay tayo sa lahat. Hindi natin panindigan, hindi natin kailangan panindigan yung kung anong kasarian mo. Wala tayong problema doon. Parang ganun. Okay? So ito, you can't call a spade a spade. Itigil ang korupsyon, pero okay sa iyo si Bongbong. Okay sa inyo si Tambi. Klaseng rally yan. Next po. Ito, gusto kong daanan ito. Itong patungkol kay Magalong. Di ba si Magalong nag-resign? Okay? Ayan, sabi nila, hindi naman daw siya pinag-resign. Hindi naman daw pinag-resign ni Bongbong Marcos. Kasi alam nyo, doon sa pag-resign ni Magalong, ibig sabihin, may nakanti siya na mastermind. At yung pag-resign ni Magalong, nagre-reflect sa presidente. Kasi, di umano, pinag-resign ni BBM, eto si Magalong. Pero, itinatanggi na Malacanang. Pakinggan natin ang pangangatwiran ni Claire. May nagsabi daw sa kanya na hindi niya trabaho ang mag-imbestiga. Ang trabaho daw niya ay mag-advise lang. Alam niyo ba kung sino nagsabi sa kanya noon? Na hindi daw niya trabaho sa ICI. Ayan. Yan ang problema eh. ICI ka, investigador ka, pero Magalong, wag ka mag-iimbestiga, bawal ka mag-imbestiga. Sino ang nagsabi? Yan po yung tanong. Na mag-imbestiga, ang trabaho lang daw niya ay mag-advise. Kaya ano pang ginagawa niya ron? Isang dahilan daw kung bakit siya umalis. Okay, ganito po kasi yan. Na sabi na natin before na siya po ay inalok talaga ng Pangulo. Nalok siya po talaga. At tinanggihan niya po kasi. So kapag ka po nagdoble po yung trabaho niya, there will be conflict doon sa position. Hindi conflict of interest, but more on the position that it will be considered as against the Constitution. Kasi magduduwa daw siya. Why did the palace? Teka muna, ako muna. Hindi mo sinasagot eh. Di ba? Ang tanong, sinong nagsabi na hindi siya pwedeng mag-imbestiga? Iniikot-ikot mo kami, Clara, hindi lahat bobo. Ha? Kung nauuto mo yung mga vloggers nyo, hindi kami. Punta ka sa tanong. Think of that before. I mean, you have to admit it looks bad on Malacanang because he was in position for what? Napasama siya doon. Napasama ang Malacanang, napasama si Bongbong sa pagre-resign ni Magalong.
a week bago binawi or bago siya nag-resign. No, Whichever. hindi po binawi. Ganito po kasi yan. Nung hindi po siya pumayag na mag-resign as mayor, talagang kailangan lang po maging special investigator, special advisor in his voluntary capacity. So, hindi dapat din nagko-conflict doon sa trabaho niya as Yun. So, ibig sabihin, hoy, Magalong, kung gusto mo mag-imbestiga, mag-resign ka as mayor. Tingnan mo kalokohan. Pero hindi raw pinagre-resign si Magalong. Binigyan nyo ng kalokohang kondisyon eh. Para ka nagbebenta, ito, ito halimbawa, itong cellphone ko, ibebenta ko sa inyo 550,000. Parang ayaw mo namang ibenta ko, Soli. Magkano lang ang iPhone? Tapos bibenta mo 550, hindi kasi, kaiba to. May conflict. Parang ganun. Di ba? So, ayaw ni Bongbong Marcos sa madaling salita. Ayaw niya nandyan si Magalong. Hinahanapan kung saan pwedeng ipitin si Magalong. Nanalo ka mayor pag re-resignin mong mayor para maging investigador dahil conflict. Paano naging conflict? Di ba? Yung iba nga, congressman, contractor pa eh. Pinigil nyo ba? Nakatatlong taon nga, tinuloy-tuloy nyo eh. Ito agad-agad. mayor dahil voluntary lang po eh. Pero yung nakita po siguro ng marami na po nakapansin na nag-investigate siya, and at the same time, during sa EDSA Shrine Rally, he made a confession that he had no more time for Baguio as a mayor because he's too busy attending his obligations and duties to the ICI. So, definitely, magko-conflict yun, being a mayor. You're saying he tried to resign as Baguio mayor? Baguio He City did not. mayor? He did not want. He didn't want. Yes. Okay. So that's the reason. You're saying then that the palace expected him to resign? Kasi him to meron take pong over the- ino-offer. That's why may ino-offer sa kanya. Na mas malaking as the role. Tingnan nyo kung paano tayo inuuto. Simple lang. Ayaw nila si Magalong maging investigador. Bakit? May prinsipyo yung mama. Hindi nila kayang pilipitin ng leeg. Pangalawa, malinis. Kasi pag malinis ka, yung tao matapang. Hanggang dulo, lalaban hanggang dulo. Hindi mo pwedeng takutin ng prime water. Hindi mo kayang takutin ng kung ano-ano. So, anong gagawin mo? Ipitin mo dun sa trabaho niya. 'Di ba? Lalabas naman siyang masama dun sa sa Baguio. As a member of the Yes. talaga. Sa member tayo. As a member, and part of it is being an investigator. So that the trade-off for that would have been you take this position but you will have to resign. That Yes. was made clear to him at the Yes. Sabi ng Pangulo, we cannot blame him, pinili niya maging That was made mayor. clear to him at that time? At the time, it was, okay. That when he was being offered as a member? Yes, because at that time, it's the president who made this press briefing, and he was considered as a special advisor. And at the same time, inamin din naman po ni Mayor Magalong na wala po siyang papel na hawak. So I think sana po nakakuha siya ng anong papel for him to know the details ng kanyang role and as Kasi gagawin kang ICI. Yung ICI is investigative arm. Tapos sasabihin mo hindi ka pwede mag-imbestiga. Hanggang suggestion ka lang. Ano yun? 'Di ba? Hindi. Ayaw nila mag-imbestiga kasi may natutumbok. May matutumbok si Magalong. Madadali mo yung mastermind. Itong lahat kung bakit nagka-letse-letse ang investigasyon sa Senado, bakit yung mga congressman nakafocus sa tennis court, nakafocus doon sa budget ni yung hindi pag-attend ni BP Sara, and all this nonsense is protecting the mastermind. Yan na po ang script dyan. At all cost, sunugin mo na si Saldi. Sunugin mo na ang mga congressman. Sunugin mo na ang mga kontraktor, DPWH, secretary, lahat. Ituro mo lahat.
make sure you protect the mastermind. Ganyan po lumalabas sa taong bayan ang script nila. And can we blame the people? Hindi. Lantaran lumalabas, oh. At sinong kakampi nila? Diyan. Pink. Sino ang hindi tinutumbok si Bongbong Marcos? Na political color. Kaya sabi ko sa inyo, wala akong respeto dyan sa sa pink na yan. Walang-wala. Pasensya na sa mga kaibigan ko. Kung hindi nyo naiintindihan mga kaibigan kong vloggers na hindi nyo naiintindihan to sinasabi ko. Kasi baka ayaw nyo intindihin. Ayaw nyo tanggapin yung katotohanan. Na panatiko kayo, yes. Hindi ko naman sinasabing perfecto Duterte. Ano sinasabi kong paulit-ulit sa inyo? Present to me kahit sinong politiko, I will support hanggang dulo. Basta lalabanan ng komunista. True and true, hanggang dulo. Hindi yung press release na laban, talagang lalabanan ng komunista. Maraming pinatay na sundalo, yung mga NPA, maraming pinatay na pulis, dumanak ang dugo sa Pilipinas. Sinong lalaban sa droga? Present to me. Diyan sa kulay niyong pinklawan. Susuportahan ko, walang problema. Basta yan dalawa. Eh sino ba gumagawa niyan? Di ba? Hindi ako bias sa Duterte. Sino ba ang seryosong lumalaban? Hindi ako bias kay Pastor Kibuloy. Alam niyo kung ba't nirespeto ko yung tao? Lumaban ng todo sa mga komunista. Kaya nga nakakulong yan eh. Dahil nilabanan ng komunista eh. Iniipit siya kaya nga ngayon ang lakas ng komunista. Mag-present kayo kung sino. Wala akong pakialam sa personal niya. Kung babaero siya, lalakero siya. Basta walang kinalaman sa gobyerno. Walang issue sa akin. Yung personal life nila is there, yung personal. Basta hindi sila gumagawa ng kriminal, hindi sila lumalabag sa batas. Kung babaero ka, hindi ko sinasabing tama babaero. Pero kung babaero ka, walang problema ron. Huwag ka lang magnanakaw. Labanan mo droga, komunista, wala tayong pag-uusapan. Puntahan na itong mga magre-resign or mapapahiya. Yung mga tuta, meron tayong nakuhang scoop patungkol dyan. Mababaligtad na. Babaligtad rin natin ang Senado. Mamaya-maya po yan, lahat po yan. Okay, dito muna po tayo. Nag-leave si Senator Amy Marcos sa group chat ng mga miyembro ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Sa gitna ito ng pagkakadawit ng mga Senate members sa anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Sa social media post, isinaad ng senadora na ang laman ng kanilang group, plenary session at hearing ay panggigipit lamang sa kapwa senador. Ito ay habang sa kamaraan niya, tanging si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico lang ang nasangkot. Ito po, etong sinasabi ni Amy Marcos, nag-leave siya sa GC. Ako talaga, kahit ako mismo wala akong kahilig-hilig minsan sa GC kasi nasasayang yung oras dahil minsan puro kwentuhan lang naman, 'di ba? Walang but depende po 'yan. Kaya lang, eto si Amy nag-resign din. Nag-leave sa GC dahil sabi niya puro senador lang naman ang nasasangkot dito sa flood control, pero yung yung Kamara hindi. Yan po yung talagang matinding problema ngayon. Alam niyo po, simula nang pumasok itong dalawa na ito, etong mag-best friend na ngayon, di umano ay nag-aaway na rin. Siyempre, ganyan ang kataingan kung sino bida di ba? Talagang mga damon nyo, ang habol niyan kung sino nang ang bida. Itong dalawang tong senador na pumasok, simulan ng nakaupong Senate President tsaka Blue Ribbon Chairman, nagkaletse-letse na po ang investigasyon ng Senado. Simula nung naging senador yung dalawang yan, nagkaletse-letse na po ang Senado. Di nyo ba napunayan? Pinagtatakpan, di umano itong Congress. Pinagtatakpan nila itong si Saldi at si Tambi, hindi naman nila gustong matumbok yung mastermind. Ang gusto nitong mga ito, itong dalawang ito, di umano ay mapagtakpan, wag umabot sa mastermind. Kaya ginulo nyo ng Senado
Alam mo, katraidoran po yan. Sobra po yan. Isipin mo, yung kagrupo mo, halimbawa ako, Banateros, ilalaglag ko yung kagrupo ko dahil may kikitain ako sa kabila. Or ilalaglag ko yung grupo ko dahil makakakuha ko ng promotion sa kabila. Ilalaglag ko yung kagrupo ko dahil babango ko doon sa kabilang grupo. Diba? Hindi ibig sabihin, pagka may mali yung kagrupo mo, ipagtanggol mo. Hindi po yun. Hindi po yun ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan po dito, patas. Bakit ang naging problema sa mga insertions, naging bahagi ng parking at kasagasa ng pera, diyan ang itinuturo Congress. Ang patuloy na dinidiin itong dalawang tuta, mga senador. Pilit nilang dinidiin. So, ilaglag. Ilaglag na lang yung sarili nilang grupo para makaligtas yung kabilang grupo. Ganyan po ka-traidor itong dalawang to. Kaya wala akong karespeto dan sa dalawang mama na yan eh. Di ba? Hindi naman nila habol yung matulungan ng bansang Pilipinas. Ang habol, mapagtakpan yung mastermind. Ayon pa sa senadora, kapag may sakuna o delubyo noon, lahat ng senador sa tulong ng pamumuno nito ay nagkukumaho. Isa pa yan, di ba? Ngayon, asan si Lacson? Asan si Tito? Tumutulong ba? Di ba? O, ang sinasabi niya mas mabuti pa yung noontime show, maraming naitutulong kaysa sa ibang senador sa atin. Di pumunta ka na lang sa Itbulaga. Kasi sa Itbulaga may naitutulong ka dyan sa Senado, wala eh. Ulitin ko, nagka-leche-leche ang Senado simula na nang pumasok ang Senate President. Wala kang naitutulong. Ginulo mo pa ang investigasyon. Tito, ito naman si Ping Duwag. Pagsagutan sa Senado, ayaw. Ang gusto sagutan sa social media, ano ka ba ding? Ano ka? Isumbong mo kay Twitter? Kapulis mong tao, ganyan ka dumiskarte. Pambihira, o aga-aga. na manawagan ng pagkakaisa at nagpapaikot ng ambagan. Ngunit ngayon anya, siraan ang inaatupag na. Mas malala pa si Lindol. Dagdag pa ng presidential sister, ilang batas. Ako hindi ko pinagtatanggol si Amy. Ito, alam naman ito. Alam naman ng mga manonood natin, especially yung mga banateros. Ang banateros po, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Alam nyo naman binabanatan natin to si Amy, di ba? Kasi sa tingin ko fake to. Pero dito, hindi ko siya pinagtatanggol. Pero tama yung sinasabi. Shoot naman yung sinasabi ni Amy. Oh. So, balita natin. Di ba? Patas lang po. Yan ang banateros. Na ang kanyang naipapasa na sa Senado habang busy sila sa pang-aapi sa kapwa senador. Apila ni Senator Amy, tigilan ang pagmamagaling at pang-aaway. Alam mo, eksaktong-eksakto yung sinabi ni Amy. Yun na yun eh. Yun na yung buong kwento nung pumasok yung dalawang tuta. Sinesentro nila yung mga senador. Pambihira kayo, mga senador, nang dahil sa inyo, kung sino man ang bumoto dyan kay Senate President Tuta Soto para malipat. Kasi kasabwat kayo eh. Kahit kung hindi nyo ginawang Senate President yan, hindi magkakaloko-loko. Bumoto kayo dyan eh. O, di ba? Nang dahil dyan, naging Senate President. Ang ayos-ayos ng investigasyon ni Marcoleta, pinalitan. O, anong nangyari? May protection ngayon si Tambi. Di ba? May protection ngayon si Bongbong. O. Pero, ito tingnan ninyo. Maganda tong balit. Kaya naman, may post si Mark Lopez na ganito. Nakuha ko sa Facebook ni Mark Lopez to. Wala pa bang video footage ang staff ng Senate President na nagliligpit na ng mga gamit? Naku, sana makunan nyo. Dahil nung si Tambi, di ba, nung naglilipat, nakuhanan. Sana ito makuhanan din. Ito may pahiwatig dito si Mark Anthony Lopez.
papaltan na 'to si Tito Soto. Iba na. 'Di ba, binalita natin yan last week? Anytime soon, papaltan na yan si Tito Soto bilang Senate President. Marami nang hindi masaya sa kanya, eh. Baka may alam si Mark Anthony Lopez or baka parehas yung alam namin. Kasi di umano, ito from the inside, nabalitaan ko. Naku, may maganda tayong balita next week. Baka sa Lunes lang. Naku, maganda na hearing ulit. Kasi alam mo, konting kembot na lang mga kapatid. Konting kembot na lang mga banateros. Matutumbok na si Bongbong. Hindi lang matumbok-tumbok dahil may protection kay doon sa dalawang tuta. Pero pag napaltan yan, konti na lang. Abangan natin. Posible yan. Next week, malapit yan. Maganda tong post ni Mark Anthony. Ito, ipapakita ko. Meron pa isa na kadugtong nito na posibleng patunay. Tandaan nyo, yung sinabi ko, okay, hindi ko sinabi ang galing sa hangin. Meron na po yan. Naku, Jesus. Gusto nyong marinig, yung susunod na Senate President. Naku, gusto. Hindi. Baka baka ang pangalan nila or apelyido nagsisimula sa C. baka alam. Ito, tingnan nyo po itong post na ito. Ito, nakuha ko to kung di ako nagkakamali sa ABS. Okay? Anong sabi ni Ejercito? Ejercito says he and 4, liwanagin ko, 4 others considered leaving Soto-led Senate majority. Bakit importante yung 4? Kasi nga, di ba, 15 ang bumoto kay Tito Soto sa majority. Siyam doon sa minority, dyan sa grupo ng Duterte Block. Pag yung 4 lumipat sa minority, dyan sa Duterte Block, yung Duterte Block, majority na naman. Kasi 9 plus 4, 13. Eksakto. Eksakto. Malalim po ang ibig sabihin niya ni Ejercito. Kasi pag may 13 na, ay iba na. Iba ng Senate President. Definitely, pag iba na Senate President, iba na ang magiging Blue Ribbon Chairman. Definitely, pag iba na Blue Ribbon Chairman, kembot ka lang, mga kaliwat kanan lang. Yung mga ilang 8 counts lang, si Bongbong na. Sigurado na yan, matutumbong na si Bongbong. Wala namang patuputunguhan to eh. Makahagalaw ba si Saldico kung walang Tambi? Makahagalaw ba si Tambi kung walang Bongbong? Sindikato yan. Di ba? Di umano. Hindi ko sinasabing sindikato per se. Pero galawan yan eh. To commit a crime. What is the crime? Yung ghost projects. Flood control projects. Hindi po pwedeng makaiwas si Bongbong dyan. Nag-insert siya na nag-insert. Di ba? Para kang nag-insert. Tapos nabuntis, sasabihin mo, hindi ka kasali? Loko-loko ka dyan. Loko-loko. Pumayag ka? Pumayag ka may mag-insert sa'yo, hindi ka kasabwat? Lokohan mo, Bongbong. Eto na. So, kaya lang ito yan. Kung ako kasi meron tayong balita, ipapahiya to si Tito Soto. Di ba, aalala nyo, bigla na lang silang nag-coup. Di ba ganyan ang ginawa nila kay Cheese? Talagang nung papunta na kay Bongbong, kinu. Siyempre, may bilyar dyan. Alam nyo naman ang problema ng bilyar ngayon, di ba? Binabanata ng DOJ. So, siyempre, kailangan nilang pumanig konti doon. Patuloy pa rin binabanatan sila bilyar. Di ba? Yan ay galaw ng administrasyon na para hindi lumipat sa kabila. Chilling effect. Sige,
tutuloy-tuluyan ka namin. Sige, ha? Pero kung ako sa inyo, Bilyar, binabanatan din na rin lang kayo? Binabakbakan na rin kayo? Hindi, alam nyo yan, hindi yan po pwedeng walang kamay ang presidente dyan. May kamay ang presidente, sekretary niya yan eh. Sino bang naglagay dyan? Executive Department yan si Boying. Diba? Utos ng presidente yan, idiin kayo. Kaya isipin mo, ang laki ng anomalya. Kayo ang piling dinidiin. Oh. Sinong nadidiin? Bilyar. Cheese. Si Tambini, hindi nila mabanggit-banggit, puro postponement. Si Saldi, puro postponement. Na itatakas na yung pera, postponement pa rin ng postponement. Si Bilyar, binabak. Hindi ko pinagtatanggol si Bilyar. Kung may kasalanan niya, ibitayin nyo kung gusto ninyo. Nasa sa inyo, basta nasa batas. Ulitin ko lang, basta nasa batas. Pero, total, ginigipit na rin kayo. Labanan nyo na ng todo. Kaya nga ako, tuwan-tuwa ako nung nilabanan ni Chis Escudero eh. Laban mo na todo-todo. Ha? Kasi alam naman ng tao nakasuporta eh. Alam naman na ginigipit lang para maproteksyonan yung ibabaw. Ilaban mo na to, Bilyar, lipat na kayo sa kabila. 'Di ba? Napunta lang yan dyan dahil nagkagipit-gipitan eh. May Cayetano pa sa kabila. Yung kapatid pwede na rin lumipat. 4 na sila. Si Subiri lilipat na rin yan. 'Di ba? Balak ipahiya. Pero kung ako sa'yo, Tito Soto, since ipapahiya ka lang, mag-resign ka na lang. Mas maganda yun. Sabihin mo, total, hindi na masaya ang aking mga kasamaan sa paglilid ko as Senate President, I would rather go down. And then we elect sino ang susunod na Senate President. Ika nga, graceful exit. Kesa yung ginawa ninyo na pakudeta ni Lacson, gagawin sa'yo. Sa bagay, kung paano ka humusga sa iba, yan din ang magiging basihan kung paano ka huhusgahan. But it's your choice. Mapahiya ka o mag-resign ka. Next. Ito po, tingnan natin ito. Ito yung isang parte naman ng tuta. Tandem yan eh. Oh, buy one, take one yung tuta. Oh, ito yung isang tuta. Oo, sabi niya, ramdam ko ang ating kaibigan na si Mayor Jenny Barsaga bilang mayor ng Dasmariñas City. Abala sa paglilingkod sa kanyang nasasakupan. Ang huling bagay na kailangan niya ay ang kasamaan ng mga taong ginagamit ang kondisyon ng kanyang anak na si Kiko para isulong ang pansariling agenda sa politika. Ayan. So, lumalabas nanay niya. Nanay ni Kiko, binabanatan. Pinuri, pero binanatan si Kiko Barsaga. Tingnan mo naman to si Kiko. Si Senator Ping. Para kang Pinky. Hindi bagay sa iyo. Kaya ping! Ping! Parang may binaril. Ping! Pero parang Pinky. Pinersonal na si personalan ang laban. Personal na siya. Iba na ang atake mo. Meron akong mga may nag-aaway. Magkakilalang mga dingba. Wala na di ba? Kunwari, pinuri yung nanay, tapos binanata naman si Kiko na parang may sayad. Ano ba yung kondisyon ng kanyang anak? Alam mo, kung may sabit man, may sayad man si Kiko, at least, hindi bading. May paninindigan. Diba? Doon sa tama. Hindi yung alam nyo ng mali, alam nyo ng mastermind, pinagtatanggol nyo pa. Diba? Dapat may tayo. Kaya ang sagot naman ni Kiko, wala kang bang salamin sa bahay? Di mo ba alam na ginagamit ka lang ni Romualdez at Marcos? Pasok sa mga shoot na shoot. O baka alam mo, pero mas importante sa'yo ang pera kesa dignidad. Yun. Kayo, tanungin ko. Susundan ko yung sinabi ni Kiko Barsaga. Tanong ko, lagay nyo dyan sa comment section. Sa tingin nyo ba si Ping Lacson, hindi ba niya alam na ginagamit siya
na tuta ni Bongbong Marcos at ni Tambi or nabayaran. Yan lang ang sinasabi ni Kiko eh. 'Di ba? Yan lang. So, gusto ko marinig ang inyong opinion. Lagay nyo dyan sa comment section. Hindi niya alam ginagawa siyang tuta o bayad. As simple as that. Pero ako, kung opinion ko tatanungin nyo, sa tingin ko mas doon sa bayad. Bakit? Hindi naman ganyang kabobo si Lacson na hindi niya nararamdaman. Pulis to, tandaan ninyo. Hindi niya alam na inuuto siya, ginagawa siyang tuta. I don't think inuuto siya. Baka nagpapauto siya sa ngalan ng pera. Di umano. Posible po, posible. Pero may isa pang bagay na maaaring hindi pera ang pinagbumulan kung bakit nagpapakatuta to si Lacson. Remember yung election, gumalaw po dyan sila Garcia. Yung talo nagiging panalo, yung panalo nagiging talo. Sabi nga nung iba, pasok ang Duterte. 'Di ba dinimanda pa yan sa pangunguna ni Atty. Torion dahil doon sa mga anomalya diyan sa eleksyon. Posible na baka ito si Tito Sotto at si Ping Lacson, posibleng hindi talaga nanalo sa eleksyon. Ginawan lang ng paraan, magic. Di ba? Posible lang, posible. Magic, alam naman natin, ang kalakaran, andyan sila Garcia, alam naman natin, hawak yung COMELEC, di ba? Gaya na sabi ko, may anomalya dyan. So, nagbabayad utang si Ping at si Tito. Maaring hindi naman sila bayad, kaya lang nagbabayad utang dahil ginawa silang ginawa silang senador. Diba? Nanalo sila eh. Posible din yan. Is yung bagay na yan. Or, yung sinasabi ng iba, posibleng madumi rin eh. Baka mamaya, meron silang mga kamag-anak or sila mismo may dungis na pinoprotektahan. Hindi natin alam, si Ping Lacson ba may mga kaso na delikado? Na baka pag nabuksan ulit at nahalungkat, makulong. May mga ganun ba? Ako'y nagtatanong lang. Nagtatanong laang tayo. Ha? Si Tito Sotto, di ba? Eh baka mamaya, may lumabas na baho. Especially pagka, alam mo naman eh, di ba sa kalalakihan, ano yung medyo malulupit na baho. Pagka lumabas yan, medyo talaga may iskandalo. So, pumani ka na kung dun saan malakas. Para hindi mahalungkat kung ano man ang hawak. Baka lang naman, ha? Hindi natin alam. No? Yan yung mga opinion na lumalabas eh. Dahil I will not really believe that Tito Sotto and Ping Lacson are that stupid na hindi nila alam na inuuto sila. Mapaka-imposible. Kayo na lang po humusga. Kung nabayaran, or sila ang nagbabayad utang dahil nanalo silang senador, or merong baho dahil ganyan ang gawain ng administrasyon, di ba? Pag hindi ka pumanig sa kanila, yung baho biglang lumalabas. Pati isipin mo, pati tennis court lumabas ni Magalong. Pati yung asawa ni Marcoleta lumabas, di ba? Ganyan sila gumalaw. So, posible baka may baho ito na baka may kaso si Ping or si Tito Sotto may dating kaso na hindi natin alam. Ba? So, kayo, gusto ko makita ang desisyon nyo. Anong sa tingin ninyo? Ilagay nyo dyan sa comment section.